Magandang araw na naman sa mga nakakapakinig ng Colonel Eclarin YouTube channel. Itong kwento ko naman na ito ay ito naman ay nangyari sa area ng Mama Sapano nung ako ay S3 ng 66 IB na ngayon ay naging 6 ID. Noong na-organize itong batalyon na ito ay galing sa Negros. Ang history ng 66 IB ay under sa 3rd Division dati. Ang pangalan niya ay 66 Infantry Banat Battalion. Nung na-reorganize ito, naging 66 IB or 66 Infantry Kabalikat Battalion under 3rd Division. Ito ay galing sa Negros at nalipat ng area ng 4th Division. Naging headquarters namin yung Malabang before na-transfer kami dito sa President Quirino. So, ang area of operations namin ay President Quirino, parts ng Maguindanao, at Dato Paglas, Buluan, yan yung mga area namin. Pero tuwing nagkakaroon ng operations, brigade operations ngayon na tinatawag na SP Mesbax, ay kami ay kumbaga na-i-import. Ang nangyari dito ay yung 37 IB at 64th IB na galing sa Central Mindanao din ay magpapalitan. Nagkaroon ng assault or inatake ng kalaban ang isang detachment ng kasundaluhan na kung saan ay napakalakas ng puwersa na ginamit ng kalaban. So, yung mga defenders ng detachment, they fought valiantly. At inattack sila ng gabi. At by the time na umaga, ay hindi na makontak. So, tinawagan kami ng brigade. Ang aking battalion commander at that time ay si Lieutenant Colonel Macario. So, pumunta kami ni Batcom doon sa area. Nag-briefing kami doon sa crossing Salvo, doon sa area na battalion headquarters ng 64th. At bago kami pinasok doon sa may bandang Tuka. Dumaan kami sa Sharif Agwak, Tuka, then na-meet namin yung mga ibang units doon. Particularly yung mga officers at saka ibang NCOs doon sa yung unit na yun na inatake. So, medyo vague pa yung information na pumapasok sa amin at tinanong nung aking batalyong commander kung anong gagawin. Wala ring hindi rin makapag-decide yung mga junior officers doon. So, ang sabi ng aking batalyong commander, sabi niya, Jed, tayo na lang mauna kasi baka abutan pa tayo dito ng hapon, mas mahirap. So, nagplano kami, hasty plan kami ng mga ibang officers doon at mga ibang NCOs. At ang naging concept namin ay from bandang Tuka sa Sapakan hanggang going Dato Salibo ay magkaroon kami ng parang assault. Ang nasa gitna ay Simba at saka yung Humvee namin na may 50 caliber. At ang isang grupo ay nasa kaliwa, ang isang grupo ay nasa kanan, at ang aking batalyong commander ay nakasunod sa amin, dun sa may kalsada.
So ako dun sa kaliwa. So mag-umpisa pa lang, pag-alis pa lang namin, may mga pangilan-ngilan na pumuputok sa amin. So kailangan namin na ang iba yung pag-iingat sa ating yung pag assault namin doon sa area going towards yung detachment nga na hindi pa namin alam na na-overrun na pala. So dahan-dahan yung movement kasi every time na lalapit kami doon sa detachment, merong puputok sa kaliwa, meron din sa kanan. Pinapagitnaan nila yung kalsada. At along the way, meron din mga IEDs. So, ito siguro yung sinasabi kong pinaka-longest assault na naranasan namin kasi almost 2 kilometers yung magmula sa pinagbabaan namin hanggang dun sa area ng detachment. If I'm not mistaken, Barangay Libutan ata yung detachment na yon. So, very slow pace kasi yung area na yon meron mga akala mo maayos na area, na flat area, yun pala grabing putik. Bigla ka na lang na mai-stuck, kumbaga lulubog yung paa mo hanggang tuhod. Tapos that is slowed down yung ano namin, yung pag-advance namin. Tapos sabayan pa ng mga pumuputok sa kanan tsaka sa kaliwa. Pero mas malakas yung kanan, yung bandang north side ng area na yung kalsada na ina-assault namin. So it was painstaking. Nakailang IEDs rin kami na nakita doon. So hindi rin kaagad-agad na mapuntahan ng EOD dahil ongoing nga yung advance namin. At sa dami ng tinanim nila na IED doon, hindi maubos siguro yung personnel ng EOD na mag-dispose kasi marami. So binabypass na lang namin, minamarkahan namin, then binabypass namin. So Jed, hindi pa tapos yung nun, di ba? 2002, di ba? So hindi pa nangyari Abu Bakar nun? 2004 or 5. Parang 4 or 5 yun, sir. 2004 or 5. Okay. Pero ang lakas pa rin nila sa IED ng mga panahon na yon? Maraming tinanim, sir. Tapos, ang karamihan din nilagay nila, yung granada na nilagyan nila ng string. So, pag binilisan mo yung advance mo, talagang matitrip mo yun kasi hindi mo makita yung tali niya, sir. Kasi parang yung transparent ang ginamit na tali. Kasi paki-describe mo nga bakit kahit natapos yung Abu Bakar, bakit ang dami pa rin kalaban dyan sa SPS box na yan? At bakit na-overrun pa rin yung detachments? Ano yung general situation dyan sa area na yan? Ang area kasi na yan is generally their community. Nandyan sila nakatira. So alam na alam nila yung area. Meron yung mga areas doon sa Masapano na yan na isa lang yung papasukan mo at doon ka rin lalabas. So madali kang abangan ng mga kalaban diyan. Alam na alam nila yan. At kung meron man ibang daan, very seldom yung nakakaalam diyan. Sila lang talaga na community or mga tao diyan yung nakakaalam. At yung area na yan from Masapano hanggang dun sa up to Ligwasan Mars ay talagang very inhospitable yung terrain dyan, even for an infantry, lalo na kung armor kasi talagang sa kalsada ka lang talaga dadaan dyan eh. Pag pumasok ka dyan sa ibang areas dyan, may maraming parang mga rivers or na halos kapantay niya rin yung mga marshland. So pag tumawid ka dyan, may yung tubig maaring lampas tao. Pero pag daan mo naman sa yung mga lupa, lubog naman yung paa mo.
hanggang tuhod or hanggang bewang. Ganun yung terrain dyan. So, hindi lang basta-basta kalaban ang papatay sa'yo dyan, kundi rin yung terrain. Kasi lalong-lalo na alam nila yung lugar. So, yun nga. Ganun rin yung nangyari doon sa ang nakapag-save doon sa nag-iisang survivor ata doon sa detachment is tumalon siya sa may tubig. So, yun yung nakuha na nag-survive doon sa out of the unit na nandun sa detachment. So, na-overrun talaga. Pero nung pag-assault namin, malapit na kami sa sa detachment, sabi ni Sir Macario, sabi niya, Jed, halt na tayo dito, sabi niya. We will give them the opportunity to recover their camp. So, nag-halt na kami, yung 66 IB, nag-halt na kami. Tapos pinaabanti na namin yung batalyon na kung saan yun yung may-ari ng detachment, kumbaga yun yung sila yung toka doon sa detachment. So sila yung naka-recover doon sa detachment na yon. So ito yung kwento na yun, matatawag kong the longest assault na naranasan ko na almost 2 kilometers na mabagal na assault. But it is a good combined arms na operation kasi nandun yung infantry, nandun yung armor, at saka kasama yung artillery that time. Bakit napaka-importante sa area na yan for the benefit ng public? Bakit napaka-importante na yan sa area na yan yung malaki rin yung reinforcement at nakahanda yung reinforcement? Ang area na kasi na yan, yung tinatawag nila na yung Pintakasi, yung word na Pintakasi. Kasi basta nalaman nila na kahit na magkaaway pa na clan yan or factions yan, nalaman nila na sundalo yung nakaaway nung isa, kumbaga magsisis muna yung away nila, kundi pagtulungan ka talaga. At hindi lang yung na-report na kalaban ang i-confront mo dyan, mako-confront mo dyan, kundi yung mga ibang kalalakihan dun sa community na yon, yung mga so pagtulong-tulungan ka talaga pag nalaman nilang government forces yung nako-confront nila yon. So yun nga, ganun yung kalaban, dynamics ng kalaban doon, at saka yung terrain. Ang minsan kasi hindi natin na i-factor in yung terrain at saka yung weather. Kung tag-ulan pa yan, mas lalong hindi mo mapasok kasi yun nga, during summertime, talagang maputik pa rin at saka may mga malalalim na bodies of water pa rin ka ng madadaanan. So, it will all boils down to knowing the enemy, knowing the terrain, and knowing the weather na kung paano maapektuhan yung operations nyo.